Nandito po ako sa may San Fernando going to Manila, guys. At ito po ang mga makikita natin sa daan. So, naandito na po nga tayo ngayon sa may North Luzon Expressway. Papunta po ako ngayon sa Manila, guys. At eto, alam nyo naman, magpapasok ka na naman po. Kailangan na naman po natin si SDCC. Ayan, nasa unang toll gate na po tayo. Marahil ay hindi po ninyo alam ang ibig sabihin po ng SDCC. Ito po ang San Dionisio Credit Cooperative. Diyan lang po nakasandal ang inyong inday. Siya lang po ang nakatulong sa akin sa pagpapaaral po ng aking mga anak hanggang sa mga apo at sa aking mga puhunan, guys, sa aking tindahan. No, ako po ay nagtitinda pa sa Paranaque. Pero syempre, hindi lang naman po kay SDCC, guys. Ito, inaamin ko po sa inyo, kahit sino po sa inyo, dahil imposible pong walang nakakapit kay Bombay. At saka sa mga kapitalista rin po na mga Pilipino na nagpapa 5-6, lahat po ginawa ko para lang sa kinabukasan ng aking mga anak. Ganun po talaga yata ang mga nanay. Pero ewan ko lang ha, depende naman siguro sa nanay. Oo. Pero kung sa mga mayayaman na, syempre, hindi nakakapit kay Bombay at saka kay SDCC. SDCC, di ba, guys? Lang po yan, guys. At doon din po ako sa kanila nakakalapit kung halimbawa may mga kailangan kong bilhin. Katulad niyan, may binenta sa akin na 2 kwarto sa aming barangay sa Maynila, di ba? Kay SDCC pa rin po ako nakalapit. Kasi wala man pong ibang magpapautang sa inyo at magtitiwala kung hindi ka naman kilala, hindi ba? At saka kung lalapit ka kay Bombay, kailangan pa rin po ng items na pagka mahal-mahal. Saan ka pa? Kailangan lang naman, guys, sa atin yung marunong tayong magbayad para pagkakatiwalaan tayo. Hindi yung utang lang tayo ng utang pagkatapos ay bahala na si Batman. Ko ikinakahiya, guys, na ako nung time na yon ay kumapit ako sa mga Indian, yan, mga Bombay ka nga, at sa mga tao na yung mga ano natin, mga Pilipino rin na may mga puhunan, guys. Totoo yan. Lahat na anuhan ko, nalapitan ko nung time na yun. Kasi syempre kung hindi ko po gagawin yun ay hindi po makakapagtapos yung mga anak ko sa pag-aaral
dahil kulang na kulang po ang kinikita ng tindahan ko para lang sa amin guys, kasi marami po kaming mga binabayaran. Nagbabayad kami ng renta sa bahay, renta sa pwesto, monthly dues, lahat po, kuryente, tubig, ilaw, yun na nga yun po. Yung ilaw at kuryente, yun lang po, di po ba? Ay, nako, Diyos ko po. Pag yun po ay naaalala ko yung mga yun, ay parang iniisip ko kung paano ko nalusutan yun. Pero maraming salamat pala sa aking anak na nagbigay po ng pambayad sa mga nagtiwala po sa akin. Ayan. Pero guys, nung time na yon, nung nasa Paranaque ako, tumutulong din po yung anak ko na may-ari ng bahay po dito na tinutuluyan namin sa Pampanga. Oo, siya yung nagpapaaral ng college sa isang kapatid niya, tapos yung renta ng bahay namin. Nagbibigay din po siya, pero kulang na kulang syempre guys, sa dami ba naman po namin, 5 ang anak ko, tapos kung iaasa ko lahat-lahat sa anak ko, parang unfair naman po yun. Kawawa naman po yung asawa niya, di po ba? Baka magsawa po sa amin. Nagpapasalamat po ako kay Lord na sa kabila po ng mga pagsusumikap ko po ng noong araw ay nasuklian po lahat-lahat ng maganda at nabiyayaan naman po ako ng mga anak na matulungin. Ayan, nakikita naman po nila yung mga hirap na ginawa ko sa kanila noon, na hindi ko sila pinabayaan, na kahit nasa sobrang hirap po ng buhay namin ay hindi ako sumuko para lang sa kanilang kinabukasan. Alam nyo ba guys na wala akong pinipiling oras, halos wala ako maghapon sa bahay kasi ako yung nanay na hindi pumapayag na malipasan ng gutom ang kanyang mga anak. Ayan. Sa umaga po, pagising ko pa lang sa umaga ako, maliligo na, magbibihis na, mamanicure na po ako sa palengke, ganyan. Nag-home service po ako noon guys. Mga ilang subdivision yung pinupuntahan ko kasi marami naman po akong mga suki na nagtiwala sa akin. Kasi dati naman po akong may parlor. Nung dalaga ako, nagre-rent po ako ng parlor. Yung parlor po ng kaibigan kong nasa Amerika. Ayan. Alam nyo guys, kung hindi ko gagawin lahat-lahat yun, ako 100% pong hindi makakatapos yung mga anak ko sa pag-aaral dahil ang asawa ko po ay walang stable na trabaho at ayaw po niya talagang magtrabaho dahil gusto niya yung siya yung hahanapin ng magpapagawa. Kaya siya guys ang naiiwan sa bahay para magbantay po sa aking mga anak. Ang problema po pagdating ko po bulagta na sa sobrang kalasingan. Yung mga anak ko nasa sulok na. Yung minsan yung anak ko nakatali yung panganay nakatali na sa ilalim ng lamesa o di kaya doon sa may pintuan po namin. Ganyan po ka-terrible ang buhay ko. Sa totoo lang guys hindi naman sa syempre asawa ko yan, ba't ko naman po sisiraan yan, di ba? Minsan naman guys, pagka halimbawa mahina, wala pong nagpapalinis, ayan, nagtitinda naman po ako syempre ng balot, ganyan, tapos nagpapahulugan din po ako ng mga damit, ganyan, ipinapautang ko po yan. Pero sa totoo lang po yan, ang pinakamahirap ho na hanap buhay, yung magpapautang ka, yung mga lingguhan na tinatawag na yan. Nako, para sa akin ho, hindi advisable na magpautang ng mga paninda. Di bali na hong
ma-stock yan sa bahay ninyo. Lalong-lalo na po yung mga pagkain na yan, hindi naman po dapat na inuutang yan. Gumawa sila ng paraan para makakain sila. Nangyari po yan kasi sa akin eh. Kung hindi ka magbibigay uli, hindi sila magbabayad. Paano naman po yan? Oo. Paano kung halimbawa wala akong puhunan, wala akong nakolekta nung time na yun para ipautang uli sa kanila, di ba? Kailangan magbayad muna sana bago sila umutang uli, di ba guys? Kasi hanap buhay ko yan eh, yung magpautang ng mga ano para naman kumita, di ba? Para pagdating ng linggo may makukolekta ako at makikita ko rin sana yung tubo. Eh ang kaso, ang nangyayari guys, ang dami pong mga pagsamantalang tao. Kunyari, kakausapin ka, ay, bagsakan mo ako ng ganito, ng mga 10 balot na hotdog, halimbawa, kasi marami po kami marami kami mga kaibigan doon sa trabaho. Noong una, medyo maganda-ganda po ang collection. Pero nung umabot ng pangatlo, pang-apat, pang-lima, diyan na po nagkaroon ng problema. Nagastos na po yung collection. Kaya yun pang napakahirap talaga na parte ng pagpapautang, guys. Yan. Hindi ho lahat ng ng umuutang ay sincere po sa inuutangan. Minsan, ginagawa lang din po nila yon para makaraos sa kanilang mga problema din. Kunyari, magpapautang din po sila ng inutang sa inyo para pag nakolekta nga naman yun, wala silang puhunan, mayroon na silang gagastusin habang wala pa yung sweldo nila. Pero sana guys, wag po naman ninyo sanang gagawin sa mga katulad ho namin o katulad ko na ito lang din po ang inaasahan po namin para may makain din po kami. At minsan nga ho, at sa totoo lang, ang mga puhunan din ho namin, ganyan, inuutang lang din po namin para lang naman may maipaikot po kami. O may puhunan guys, yun ang ibig kong sabihin. Hindi ko na malayan guys sa kadadaldal ng inyong inday. Ayan, nandito na pa pala sa Maynila. Ayan. So, ngayon guys ay dito na po natin tatapusin ang ating mga kwentuhan at sana po ay nagustuhan po ninyo ang aking ibinahagi sa inyo. Kung nagustuhan po ninyo, pa-subscribe naman po. Bye guys!